Kamihan kasi, akala nila ang sanctity maging serious. Ang mga serious sa mental hospital. Pwede pong may magbasa ng gospel. Salamat po. May nagsishare ba sa inyo? Tapusin nyo yung nagsishare. Sino ba nagsishare sa inyo? Father, natapos na po. Tapos na. Anong sinabi ng sharing? Tungkol po dun sa hindi po ang mga tao po ngayon, lalo na po yung nakakilala sa ating Panginoon, nalaman na po na merong Diyos na nakatunghay sa atin. Wala tayong maililihim. Alam niya po yung ginagawa natin. Hindi po katulad doon nandun tayo na wala tayong hindi tayo naniniwala sa Diyos o hindi pa natin nakikita o hindi pa natin nadarama. Ano po? Yung kumbaga sa wala tayong takot gumawa ng kasalanan. Yun po yung pumapasok sa ating yung kalaban. Hinahayaan po tayo. Amen, amen. At dapat na po, Father, malagi tayong maging handa sa lahat ng oras pagkat niya alam kung kailan at kung saan biglang darating ating Panginoong Jesucristo. Palaging handa ang ating pananampalataya at ating pagsunod sa kanyang kadakilaan. Amen po, Father. Amen, amen, amen. May gusto mong basa ng gospel? Salamat po. Sister Susana, pwede pong pabasa yung gospel. Ipinapahayag na po sa atin na... Ako na po ang basa. Okay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya magbabantay at hindi niya mababaya ang pasukin ng kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat dating anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Ang alipin sa pangyayaran siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, ang kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang alipin ngayon, sasabihin niya sa sarili, matatagal bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ng kanyang mga kapwa alipin at makipag-inuman sa mga lasinggo. Babalik ang Panginoon ng alipin ngayon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at sasama sa mga mapagpaibabaw. Doon tatake siya at mangangalit ng kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Marami po tayong pwedeng pagnilayan sa gospel na nabasa natin ngayon, Kapistahan ng Santa Monica. May gusto ko lang tatlong punto na gusto kong i-share sa inyo, no? Itong tatlong punto, ang number 1 po ay yung sinasabi dito sa gospel na maghanda kayo kasi hindi natin alam kung kailan darating ang panahon, no? Marami pong nagkakamali sa atin, no? Na ang iniisip natin, no, karamihan sa mentalidad ng Pilipino, no, na sinasabing, Father, tama na itong buhay natin, okay na to, no? Okay na to, masaya na po ako dito. At saka marami talaga maski mga pare nagsabi na babay na kasi, no? Tama na yan, okay na itong buhay natin, no? Ang ibig sabihin po ng velyare, ang ibig sabihin po magbantay, sa nabasa natin gospel ngayon, huwag po nating bigyan po natin ng importansya ang buhay natin ngayon. Itong momentong to, anong oras na? 9:14.
itong oras ito hindi na babalik pa. No? Since hindi na babalik pa, gawin natin yung dapat natin gawin ngayon. No? Halimbawa, meron tayong nararamdaman na masama sa kapwa, no? May ginawa tayong masama sa kapwa. Huwag nating hintayin, bukas na. Hindi ganun po. Dapat patawarin natin ngayon, mahalin natin ngayon, baka bukas ay late na eh. No? Bigyan po natin ng importansya ang ngayon. Huwag yung, kasi kuminsan, no, minamahal natin ang ating mga kapatid pag wala, patay na yun eh. No, kuminsan, minamahal natin yung mga kapamilya natin, kapatid, nanay, tatay, pag patay na yun eh. Huwag nyo lang mahalin yun. Tapos na yun. Mahalin natin ang, hindi ko ibig sabihin na huwag nang magmahal. Nung namatay yung kapatid ko, no, di ba karamihan pag may namamatay, nag-picture. Nung namatay yung kapatid ko, hindi pa ako noon pare, seminarista pa lang ako. Wala kaming picture. Sabi ko, huwag na mag-picture. Iisipin ba natin na patay na yung kapatid? Patay na yun eh. Dapat sa kapatid natin, sa mga taong mahal natin, laging buhay dapat yan sa ating puso. Okay? Kasi kung minsan yan, ang past, yan ang nakakasira ng buhay natin, yung past eh. Tapos na yun, yung past, yan ang nagkaka-paralyze sa buhay natin ngayon. Tapos natin, limutin natin yung past. Bigyan natin ng importansya yung buhay natin ngayon. Velyate. Maghanda kayo kasi hindi natin alam kung kailan darating ang panahon. Sa pangalawang punto na gusto kong ibahagi sa ating lahat, sabi niya, Beato quel servo, blessed daw yung servant na makita niyang pagbalik niya ay nakahanda. No? Ano ibig sabihin nun? Hindi natin alam kung kailan darating ang panahon ng pagdating ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan tayo, sa madaling sabi, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kaya, dapat tayo maging honest lagi. Maging honesto. Mas kung walang nakakita, buhay nyo yan eh. Maraming mga tao na since ang buhay nila ay superficial, since ang buhay nila parang parang may bukas pa naman, okay lang to, no? Hindi, dapat po talaga kung ano dapat natin gawin natin ngayon with honesty, no? Magpakatotoo tayo sa ating sarili, no? Halimbawa, wala yung amo ko, no? Hindi naman nakikita ng amo, kaya matutulog lang ako. Hindi naman nakita ng panahon ng amo ko, kaya hindi ako magtrabaho. Karamihan, may nagsasabi sa akin, Father, wala yung parish priest mo, kaya masaya ka. Sabi ko naman sa kanila, yan ang problema eh. Pag may kasabihan sa Italiano, quando non c'è il gatto, il topo balla. Pag wala raw yung cat, yung pusa, sumasayaw raw yung daga. Sabi ko, baliktad sa akin, hindi ako nakakasayaw pag wala yung pusa. Nakakasayaw ako pag nandiyan yung boss ko. Ano ibig sabihin nun? Lagi tayong sincere sa sarili. Wala po tayong dapat ikatakot. Wala po tayong dapat katakutan. No? Maging po tayong honesto. Maging honesto. Hindi dahil sa iba, kundi sa sarili natin. Ang Panginoon binigyan tayo ng buhay. No? Gawin natin yung nararapat na gawin bilang disipulo ni Kristo. No? Kaya number 1, maghanda, tiyari. Number 2, maging honest. No? At number 3, anong sabi niya? Perciò tenetevi pronti. Yung maghanda kayo.
no? Um, um, paghahanda, paghahanda, hindi ibig sabihin ng meron pang bukas. Ang paghahanda po ay ngayon na, hindi bukas. No? Ang paghahanda, no, nakwento ko na siguro sa inyo to. No, naglalaro yung mga bata. May apat na bata na naglalaro, sabi nung isa sa isang barkada. Pag magunaw ang mundo, anong gagawin mo? Sabi ng isang bata. Pag magunaw ang mundo, pupunta ako sa pinakamalayo, no? Para masave ako. Sabi ng isa. Ikaw, pag magunaw ang mundo, tulad ng nangyari dun sa Nepal, no? Kahapon, na maraming namatay, parang grabe earthquake yun, dilubyo, mamaya. No? Anong gagawin mo? Sabi niya, i-save ko yung pamilya. No? Ikaw naman, anong gagawin mo? Sabi, ako, pag dumating yung araw na talagang may dilubyo, may terremoto, katapusan ng mundo, pupunta ko sa simbahan para mangumpisal. Ikaw naman, anong gagawin mo sa isang kabarkada? Ikaw naman, sakali magunaw ang mundo, anong gagawin mo? Kasi naglalaro yung apat eh. Sabi nung isang bata, kung merong terremoto, earthquake, dilubyo, yung ano man ang mangyari, ipagpapatuloy ko maglaro. Alam niyo po kung sino bata to? Si San Luigi Gonzaga. Bakit yun? Lagi siyang handa. Ano man ang mangyari sa buhay niya, laging handa. Ganun din dapat tayo. Hindi lang sa pagkamatay maging handa. No? Kundi every day, every moment of our life, dapat tayo laging maging handa. Hindi lang sa maghanda, maghanda para gumawa ng kabutihan sa kapwa. Iyan ang ang purpose ng buhay natin dito sa mundo. Maraming salamat po. Sige po mga kapatid. May katanungan po kayo. Father. May katanungan o may gustong magbigay ng mag-share? Sige po mga kapatid. Tulog na lahat? Nakatulog na? Di ba baka may katanungan ka? Iniisip ko lamang. Iniisip ko lang po, Father. Anytime, kailangan lagi tayo pong handa. Di po ba? Yes. Handa natin ang ating faith sa Panginoon, ang ating sarili sa kasalanan, at marunong tayo. Handa natin ang sarili natin to ask forgiveness. Tapos, bakit po nakalagay dito? Sabi nga, kahit anong oras, pero tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Bakit po pinili ang salitang gabi? Samantalang ang gabi ang tao ay mga tahimik na at madilim. Bakit po ganun ang nasa isip? Bakit sa gabi ba gising ba ang tao? Sa gabi, di ba tulog? Tulog na, yun natin. Ganun din ang mga tao. Ganun ang buhay natin. Ano ibig sabihin nun? Na talagang ganyan ang natura ng buhay. Natural yan ang buhay natin. May kamatayan at may buhay. Piliin po natin mabuhay lagi sa hindi kadiliman kundi sa araw. Ano sa araw? Maghanda. Pagtulog ka sa gabi, hindi naman paghahanda ang pagtulog. Ang paghahanda dapat gising. Kaya lagi dapat tayong veya. Dapat laging handa. Laging handa, laging atento. No? Atento tayo lagi sa buhay natin. No? Maging honest. Pangalawang punto. Pangatlo, gumawa lagi ng kabutihan. Yun lang. No? Ang pinapakita lang dito, na huwag gagawa ng masama.
Anong kabaliktaran ng, no? Simple. Alam natin yung tama, alam natin yung mali. Karamihan na gumagawa, nakikita ko, napapatawa, hindi ko alam kung tatawa ko, iiyak eh. Pero tumatawa na lang ako. Kasi buhay naman nila yun eh. No? Maraming mga tao, hindi lang Pilipino, maraming tao sa mundo na ginagawa nila yung mga kadiliman, ginagawa nila yung masasama. Hindi nila alam na may katapusan ang buhay. Hindi nila alam na darating ang kamatayan. Isa lang yun, maghanda at gumawa ng tama. Huwag natin i-complicate yung simpleng bagay. Gumawa ng tama, kasi ang buhay natin dito, hindi natin alam kung nandito pa tayo mamaya. Now na. No? Il futuro, the future is unknown. Ang actual lang, ang presente lang, ang sure, yeah. Tiyak, Padre. Ang tiyak. Tiyak yan. Tiyak. No? Walang katiyakan yung present eh. Ang katiyakan yung past. No? Il passato è certo. Il futuro è ignoto. The present is unknown. Unknown ang future. The present, ang presente, hindi natin malaman kung maya mamamatay. Kaya now na ang sure. No? Kaya dapat mag-iingat tayo lagi. Magbantay at gumawa ng tama. So, Father, ibig sabihin po yun, ang ating pananampalataya or faith, kailangan maging masunurin tayo, obedient, o maging prompt. Sabi niyo nga po, ngayon na, prompt. Ibig sabihin, pag masunurin tayo, gawin na natin ngayon na, wag na natin ipagbukas. Tama po ba yun? Tama po. Mag-iingat po tayo Yan sabihin ko. Mag-ingat po tayo. Kasi pag sinabi natin masunurin, para tayong slave. We are not slave. Hindi po tayo alipin ng amo natin. Masunurin, alipin tayo ng Diyos. Ang sinabi ni Jesus sa Biblia, I will call you friends, not slave. Tama po yun. Masunurin sa commandments. Okay yun. Okay. Pero, bakit ko sinusunod yung commandments? Bakit ko sinusunod yung amo ko? O baka Mahal sa Diyos. yan. Hindi dahil sinisulduhan ako. Gumagawa ako ng tama, sinusunod ko siya dahil mahal ko ang trabaho ko. Parang mga nanay, hindi naman ko nanay, mga tatay, hindi naman yan yung mga nanay, pag umiyak yung anak nila sa gabi, hindi naman magsasabi yung nanay, tatayo ako kasi bibigyan ako ng asawa ko, ng mister ko ng sweldo kasi umiiyak yung yung anak ko. No? Hindi, tumayo ka dahil sa pagmamahal mo sa anak mo. Dapat ganun din ang trabaho natin. Ano man, hindi lang trabaho hindi lang trabaho. Yung pagmamahal natin na ginagawa natin sa anak natin, yun din ang gawin natin sa ginagawa natin sa pang-araw-araw. Hindi lang sa anak Kasi pag ginawa natin yung kabutihan na ginagawa mo sa anak mo at gawin mo yan sa mga pang-araw-araw mong gawain. Talad mo kanina, pagtayo ko, nagdasal ako ng personal prayer, tapos inayos ko yung bed ko. Yung pag-ayos ko ng bed ko, hindi yung, mag-ayos naman ako ng bed. No. Mag-ayos ako ng bed, mag-ayos ako ng room ko. With joy. Kasi ang pangit, pagpasok ko ng kwarto ko mamaya, disorder. Na bakit yun? Yung hihingi natin sa Panginoon. May darating na araw talaga. May mga araw talaga na ayaw natin magtrabaho. Tao lang tayo May mga araw na ayaw nating yung parang walang gana ba? Gusto mong doon ka lang sa bed mo. Normal yan, tao lang tayo Pero hingin natin sa Panginoon ng grasya. Lord, tulungan po ako maging laging handa ngayon. Tulungan po ako laging gumawa ng tama ngayon. Lord, tulungan mo ako magmahal ngayon.
Lord, tulungan mo ako magpatawad ngayon. Ngayon, tapos na yun eh. Last, yung mga maraming tao, ang buhay nila sa past. Maraming tao ang buhay, bukas na. Gagawin ko to bukas. Ngayon, ang sabi niya, Veyate, magbantay kayo. Hindi naman sabi magbantay kayo bukas. Magbantay kayo ngayon. No? Ngayon na. Bukas, hindi natin alam eh. No? Ngayon. Huwag natin nakalimutan niya. Ngayon at kahit naman, kung ako'y ibigin ka, ngayon at... ano pa? May magustong mag-share. Katungan. Mr. Fel. Hello, Mga kapatid. Tanong po tayo. O share po tayo. May sharing, yeah. Oh. Sino pong gusto mag-share? Diana. Ayan, sige po. Ayan, sige po. Bisita po dito. Hindi po kaingay po. O, tingnan niyo po. Next time po ako. Sorry po, may bisita po dito. Galing Italy. Okay po. Hello, Father. Good morning po. Buongiorno. Masisir ko po yung ang trabaho ng caregiver. Kailangan laging handa. Lang sa kanyang inalaga ang amo. Gawa ng hindi mo alam kung yung kasi matutumba siya o magkakasakit o kaya yung kasi nangyari po sa akin, Father, yung nag-aalaga ako doon sa binantayan ko talaga yung amo ko. Bago siya mamatay ng linggo ng hapon, talagang tinawag ko din sa amo ko, sabi ko sumusuka ng dugo talaga. Yung dugo may cancer sa amo na. Ayun nga. Ayun din yung parang binasa natin, kailangan tayong maging handa. Yung mahalin natin ang ating kapwa. Kung tayo kasi pag-alagala at mamaya nangyari yung accident yung gano'n, nagsuka, wala ka doon, ikaw masisisi, ikaw mananagutan. Parehas din yung binasa natin sa Bible ko, sa mabuting balita, na talagang kailangan tayong maging handa. Hindi yung kamatayan, hindi natin alam kung kailan darating. Bigla-bigla, isang pitik lang ng kamay. Amen. Ayun lang po, Padre. Maraming salamat po. Salamat po. Yes. Dapat maging handa tayo. Hindi lang sa kamatayan, Hindi lang sa kamatayan. Sa ano man ang gawin natin, sa buhay natin, handa lagi. Yung pension, yan. Nag-ipon ba kayo ng pera nyo para sa inyo, sa sarili, o para sa lahat? Paghanda rin yan. Huwag natin sabihin, bahala na ang Diyos. Hindi. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Gusto ko mag-share? Ako po, Padre, magtatanong lang sana po ako. Yes. Meron po kasing bumabagabag sa isip ko tsaka sa kalooban ko po kasi po, hindi ko po kasi malaman kung ano po ba yung dapat kong gawin. Kasi po, siyempre po hindi na po ako magnining ng magpapangalan ng mga involved po. Ibig ko lang po sabihin, na-involved po yung... Magkuhan ka na lang, sister. Mag-invento ka ng pangalan tulad ng Mary Grace Piatos. Alias yan. Alias tayo, Mary Grace Piatos. Sige. Mabigat po kasi sa dibdib ko parang nasa isang community po ako. Yes.
Si Juana po, siya po yung humahawak ng pera ng community. Okay. Minsan po, naikwento niya po sa akin, na-scam daw po siya, kasama daw po yung pera ng community. Ngayon po, ang sabi niya po kasi, hindi daw po alam ng asawa niya. Matagal na po kasi mula po nung nangyari yun. Dala-dala ko po siya sa isip ko at saka sa puso ko. Siyempre po, pera po kasi ng community yun eh. Ilang pera yun? Ilan ba? Ilan? Pinaglalako ng lumpia. Yun nga Ilan, po. ilan ba yung pera? Pera po ng community po yun eh. Kasi po siya po yung may hawak eh. Dahil treasurer nga po siya ng community. Si Juana eh. Magkano po yung pera? 1,000, 2,000, 1 million, 5 Ay, million? hindi ko na po. Okay. Basta may po, pera. Okay. 1,000 po. Hindi ko na po aanhin yung pagkakakwento niya sa akin. Kasi po ano siya eh, parang matagal ko na pong kaibigan, kumari ko pa po siya. Okay. Ay, yun po kasi yung umaano sa gumugulo sa isip ko. Kung ano po ba yung pwede ko sabihin sa kanya, na bali, sa pagkakaalam ko po, 2 tao lang kaming nakakaalam doon sa sinasabi niyang na-scam daw po yung pera. Ang ginagawa po niya ngayon, sabi niya, wala na daw pong pera yung community. Kaya ginawa niya, yung kami pong para mga officer kami, na buwan-buwan po parang kailangan naming mag-love offering po para magkaroon ng pera yung community. Ang mahirap nga po noon, yung dalahin na hindi nga po alam ng community na wala ng pera ang community. Dahil nga po kasama daw po doon sa na-scam na pera. Ano po ba yung pwede niyong maipayo sa akin kung ano po yung pwede kong gawin doon sa bagay na yon? Wala naman pong, walang problema scam. Basta bayaran niyo yung pera. Yun lang naman yun eh. Excuse me lang po, Padre. Kausapin ko po siya, nasasabihin ko sa kanya, kailangan ibalik niya po yung pera ng community. Hindi naman kanya yun eh. Kung ano hindi kanya, alam niyo po, tinawag ko ni Cardinal Tagle para mag-drive sa kanya. Yung kotse niya dala ko. Kotse ng Vatican. Ako nagdadala. Tapos, sa pagpasok doon sa sentro ng Roma, sandali lang, sige lang. Pagpasok po sa sentro ng Roma, ano yun? Makuan po yung daanan, makitid yung daanan, kaya nagasgasan ko yung kotse. Sarola. Sandali Sandali na po. Okay po. Okay. May putakte dito sa kwarto. Hello. Hello po. Hello po, Padre. Yeah, may ano yun, bubuyog. May bubuyog. Anyway, ano yung sinasabi ko? Yeah. Nagasgasan ko yung kotse ni Cardinal. Sa katapusan, ako yung nagbayad. Ako nakagasgas. Ako yung nagbayad. Pwede ko na sabihin, Eminence, mayaman naman ang Vatican. No, pinag-drive kita. Kaya, ano yun? Pwede naman ang Vatican, ang office mo ang magbayad. No? Kung ako honest, diba sabi ko kanina, maging honesto tayo. Mas walang nakakita. Gumawa ng tama. Mali ko yun. Yung mali ko, bayaran ko. Di ba? Kung si Sara Duterte o ibang mga politikong magnanakaw, kinurap nila, kung ibinalik nila yung pera, wala sanang gulo. Di ba? Yun lang naman yun eh. Huwag natin itanggol. Huwag natin itanggol yung magnanakaw. Huwag mo sabihin na santo yun eh.
Okay? Hindi ko pwedeng sabihin ang isang politiko magnanakaw ay santo. Ang bait siya. No. Buksan po natin ang ating isipan. Huwag po tayo magpaloko. No. Sa mga barkadang gaya, parang ganun din yan eh. Sorry po, Father, na-scam ako. Okay, walang problema yan. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Pero bayaran ko yung na-scam. Okay? Bakit mo yun? Bakit na-scam? Bakit nawala? Dahil ginamit. Yun lang naman yan eh. Kung hindi iyo, itago. Yan ang nakakatakot eh. Meron akong foundation ngayon. No? Meron akong foundation. Pag sa pera na, no? Yan, mula ako 11 years old. Magwala ako 11 years old. Yan sinasabi sa akin ng parents ko. No? Once na mawala ang tiwala, hindi na babalik pa yan kailanman. Huwag na huwag mong wawalain ang tiwala. Okay? At the age of 11, 5-year-old, hindi ko makalimutan nung pagpasok ko ng seminaryo. Ted, respeto ang superior. Maski may 1 centavo ka, huwag kang matakot na gastahin ang 1 centavo pagka ikaw ay gutom, kumain ka. Right mo yan na kumain ka. Okay matakot magastos pag pagkain pinag-usapan. Number 3, huwag na huwag mong wawalain ang tiwala. Once na mawala ang tiwala, hindi na babalik pa yan. Okay? Kaya ganun din yan, yung mga marites, yung nagsisira ng kapwa, yan ang mga taong hindi mapagkatiwalaan. Scam, wawalain ko yung tiwala, wawalain ko yung dignidad ko para sa 1,000, sa 1 million. Hindi po mababayaran ang dignidad ng tao. Pero may mga tao dyan, siyempre, hindi naman tayo pareho. Diba? Hindi naman tayo pare-pareho. Pero hingin natin po sa Panginoon na may at least magkaroon tayo ng dignidad bilang tao. No? Huwag natin gayahin yung iba, porket iba magnanakaw din ako. Bahala nila sa buhay nila. No? Dapat po tayong maging honesto. Mas ko walang nakakita. Honest. Kaya ang advice ko lang sa inyo, pag may mga ganyan, Father, Sister, na-scam po ako. Walang problema yan, nagkakamali tayo lahat. Pero bayaran mo dahan-dahan kasi hindi natin pera yan. Pera yan ng community. Kung pera mo yan, babayaran kita. Hindi ko pera yun. No? At nung din nasabihin ko pa sa'yo na na-scam ako. No? Sabihin ko mas na-scam ako, pero sister, babayaran ko dahan-dahan. Kung talagang honest ka. Eh, mga tao dyan, hindi bayad ng utang. Ano yun? At least, mas €5 every week. Hindi mabayar €5 every week. Every month, pag nagsweldo ka, €50, pwede ba yun? Pero wala naman ito magagawin, hindi naman ito pare-pareho eh. No? Pero yun nga, once na mawala ang tiwala, paano yung forgiveness? Forgiveness, pinu-forgive kita, pero wala na akong tiwala sa'yo. Yun lang naman yan eh. May pare, humingi ako sa kanya ng pabor kung pwedeng magmisa dahil wala ako, dahil meron akong kasal. No, sunodin yung kasal eh. Nag-yes siya, nag-yes. The day mismo ng misa, tinawagan ako. The day mismo, Father Boni, sorry, hindi ako pwede mag-misa mamaya. Ayun naman. Mami, sandali lang po yung bubuyog na naman to. Mami. Aya. Ano yung sinasabi ko? Ano po yung sinasabi ko? Nandiyo, tumatandaan na talaga tayo. Pare, sa mismong araw na po na magmimisa. Kaya, yung araw na magmimisa, hindi po, sabi, Father Boni, sorry, hindi ako makapagmisa ngayon. Kasi ganyan-ganyan. Dapat sinabi niya sa akin, the day before, sakali man hindi siya makapagmisa, dapat kumuha siya ng kapalit niya. Tulad ako, pag hindi ako pwede makapunta, ako yung binigyan ng responsibilidad, kasi wala ka,
Ako nga hanap, problema ko yun. Kasi kinuha ko sa'yo yun eh. Empeño ko yun eh. Empeño? Commitment ko sa'yo. Kaya ako mag-resolve ng problema. Hindi yung naghingi sa akin ng pabor. Kung tunay kang lalaki, kung tunay kang mapagkatiwalaan, magmula noon, hindi ko na po siya tinatawag. Bakit yun? Delikado. One, may kasabihan, 1 is enough. 2 is too much. 3 is crowd. No? Once na nawala na yung tiwala, mahirap na. Iba yung tao. Barkada tayong dalawa, pinatawad kita, walang problema yan. Pero nakakatakot. Natakot pa ako sa ganyan ng mga tao na the day mismo, tatawagan ka, hindi ako pwede. Tawagan mo ako the day before. Huwag the day mismo. Pare-pareho na naman tayo, di ba? No? Pare ka, pare naman ako. Nag-aral ka, nag-aral din ako eh. No? Pero yung common sense, yan, hindi yan napag-aralan. Wala yan sa pergamena, wala yan sa summa cum laude. Common sense. No? Ano yun? Yan, yung diskarte. Okay? Dapat po marunong tayong mag-diskarte sa buhay. No? Pag binigyan mo ko ng tiwala, hindi ko po yan alisin. Magsabi na ako sa iyo, pare, pasensya na. Hindi ko makaya yan. Kasi ayaw ko mawala yung respeto mo sa akin. No? Pero pag mga ganoon, pag mga ganoon ng mga bagay, sabihin nyo, sis, wala problema na scam. Pero bayaran po natin yan kasi hindi natin yung pera. Nakakatakot yan, kaya ayaw ko minsan maghawak ng pera. Kasi pag nawala yan, babayaran ko. Nakakatakot ang ganoon. Anyway, basta hindi sa atin, ibalik natin. Yun lang naman yan eh. Salamat po, Padre. Welcome po. May gusto po mag-share. May gusto po mag-tanong. Padre, ako po magtatanong. Amen. Sige. Ang ating po namang ebanghelyo kay hindi pa natin tinatalakay at maliwanag naman po yun. Ang akin pong itatanong ay talagang mahalaga para sa akin. Alam ko di ba, Padre, ang utos, ibigin mo ang Panginoon. Utos po yun ha. Ibig sabihin po, Padre, hindi request. Ano po? Yun ang pagkakaintindi ko. Ngayon po, Padre, ang tanong. Ang Panginoon ay buo at ganap, di ba? Pag inibig natin siya, Padre, masaya ka din po ang Panginoon pag siya ating iniibig. Yan po ang unang tanong. Ang pangalawa, pag inibig natin si Lord, tama po ba ang pagkakaunawa ko na tayo yung masigit na makikinabang dahil gagaan tayo, kagaya sa kanyang pangako na John 10:10. Padre, tama po ba ngayong pagkakaintindi? Salamat po. Tama. Yung pong una, masaya din po ang Lord, napapangiti natin siya pag iniibig po natin siya, Padre, kahit siya buo at ganap. Hindi niya kailangan kung tutuusin. Di ba, Padre, tama po ba ako? Tama ka. Yan ang sabi sa Biblia. La gloria de Dio, el uomo vivente. Ang kasayahan ng Diyos na ikaw ay mabuhay. May nabubuhay bang masama ang ugali? Mabubuhay ka ba na ang pag-isip natin ay balanggado, disorder? Wala naman siguro. Ito tinatawag eh. Salamat po, Padre. Salamat po. Share po tayo. Mag-share, may gusto mag-share. Padre, wala nang nainit. Wala na tulog na lahat. Naghahanda po, Padre. Padre, ano ka po yung nasa inyong likod? Inyong paintings? Ano po yan? Nasa bahay niyo po ba kayo? Nasa bahay ko. Oh. Ano po yung paintings po, Padre yan? Pinag-drawing ko. Drawing ni Michelangelo.
Drawing ko yan, yung mga drawing ko. Tama? Kita mo drawing ko? Wow. Pangit ba o maganda ang drawing? Maganda po, Father. Maganda. Hindi, diyan kasi nakatira yung boss ko eh. Yung bossing ko diyan nakatira. Kaya, no? Simbahan yan. Ha? Hindi naman yung simbahan? Ano ba yan? Parang simbahan. Kwan po yan, bahay. Yan po ang St. Peter's Basilica. Kung saan nakatira si Papa. Pwede magtatanong po ako. Yeah. Maski wala sa tema, mas maganda yung sa tema, pero okay lang. Anong katanungan? Sa akin po, di po ba sinasabi natin maghanda tayo dahil hindi natin alam kung kailan darating ang ating kamatayan. Yeah. Pero, ito ba nakakatakot naman kung malalaman mo na mamamatay ka na? But then, ang mga doktor, di ba, pag may sakit ka, sasabihin yan, oh, you have only 2 months, you have only 3 months, or days. Lalo ka matatakot, but even na ikaw ay ready, I don't know, kahit na ready ka na sigurong tao, matatakot ka din kung alam mong mamamatay ka na anytime. What will you do? Thank you po. Pag mamatay, preparation. How is your preparation when you are on the bed? Mag-prepare, tumawag ng pare. Di ba sabi ko kanina, di ba? Sabi ni St. Luigi Gonzaga, pag darating yung kamatayan, ipagpapatuloy ko yung ginagawa ko. Pero tama po ba yung sasabihan ka na ganito until ganitong araw ka na lang or you only have 5 days? Siyempre, lalo kang parang gusto mo nang mamatay. Hindi, ganun talaga. Yan ang siyensa eh. Ang siyensa, science, ganun talaga. Sa science, 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Yan ang siyensa. No? Kaya ang siyensa at saka minsan yung science and faith, hindi sila magkasundo. Kasi ang faith, walang imposible sa Diyos. 1 plus 1 plus 1, dapat 3. Sa kanya, 1 plus 1 plus 1, ano 1? Isang Diyos, 3 persona, 2 natura. No? Sa Diyos yun. Sa pananampalataya natin. Pero sa mundong ito, siyempre, sinasabihan ka ng doktor na wala ng paligoy-ligoy. Father, may isang araw ka na lang, mamamatay ka na. Walang problema yan. Magsabihan ako ng doktor, Father, mamamatay ka na. O ano ngayon? Pag mamamatay ka, lahat mamatay pa. Mas ikaw, Dok, mamamatay ka rin eh. No? Paunahan lang yan. May naunang pinanganak, may naunang mamamatay. May last na pinanganak, may last na mamamatay. Pero lahat tayo mamamatay. Papa nga, mga santo nga na mamamatay, tayo pa kaya? No? Lahat naman tayo dyan mamamatay, pero maghanda. Ano na sabi maghanda? Andun po talaga yung takot natin. Kaya hindi tayo matatakot siguro kung tayo ay ibigay na natin ang sarili natin sa Panginoon. And then, counting days, sinasabi nga nila, math is an exact science. Kaya nga po yung number of days mo, that is, tama po yung sabi niyo, science yun, science. Math is an exact science. So, thank you, Father. Yeah. Salamat po. Huwag po tayong matakot, lahat mo tayong mamamatay. Pag matakot ka, paano na yun? Halimbawa, pag sinabihan ako, yan lang sa sinasabi ko. Pag sinabihan ako, doktor, mamamatay ka na po bukas na mamamatay ka na, ang gawin ko, iyak. May isang oras ka na lang, mamamatay ka na. Ano iiyak ako sa isang oras? Iinom ako ng kape. Yung kapatuloy ko, magpapag-usap sa inyo.
Di ba? Kasi kung iiyak ako, instead na may was 1 hour akong makipag-usap sa inyo, kalahating oras na lang o 5 minutes na lang kasi umiiyak ako eh. Okay? Kaya anong pinakamaganda? Prepare. Be aware. Yun ang gandang gospel ngayon eh. Maghanda kayo. Bakit maganda? Kasi hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan. Pwede mamaya. Pwede atakayin ako sa puso ngayon. O, ano paghanda? Yung testament nyo. Yung mga milyon-milyon nyo, ibigay mo na kay Bonifacio, kay Father Bonnie. Dapat handa lagi. Handa. No, prepare. Paano prepare? Isa yan, magkumpisal. Yan. No, kung walang kumpisal, paano yun? Kailangan lagi prepare. Every week, punta ng simbahan. Every once a month, mangumpisal. Di ba? Yun na naman eh. At gumawa ng kabutihan every day. Maging honest. Na-scam ka man. Walang problema yan. Lahat naman nagkamali. Pero mabayaran kita. Nagasgasan ko yung kotse ng Vatican. Ako nakagasgas dapat yung si Cardinal kasi kung isipin nyo, ako nga gumawa ng pabor eh. Sumama ko sa kanya. Pero yung pagkakamali ko, mabayaran ko. Buti na lang may discount. 800 yung binayaran ko. Gas. 1,000 sana. Di ba? Eh, ganoon naman talaga yan. Kaya hindi ako kumain ng 1 month kasi yung sweldo ko 1 month, ipinibayad ko sa kotse. Di ba? Simpleng bagay lang naman yan eh. Wala naman tayo. Kaya sabihin Cardinal, no, Bonnie, ako na sa mga eminence. Mali ko, babayaran ko yung pagkakamali ko. Diyan makikita, hindi ako nagpapalakas kay Cardinal. No? Dahil pagkamali ko, babayaran ko. No? Unless na Bonnie, ako nang bahala. Sabi ko, hindi. No? May share pa po ako. May opinion ako, Father. Kasi, di po ba kasi nasa piskalya po ako eh. Dati nasa piskalya ako. And then, yung pong mga utang-utang, dami po talaga niyang kaso na yan. Halagang 800, 500, 1,000. And then, kahit pa yung mga ninakaw na badami. Ganun. Sa pinag-aawayan po niyan talaga kung paano isasoli, kung paano ang gusto ng complainant. Pero kasi ang pagnanakaw o pagkuha ng gamit ng isang tao, sinasabi niya sa batas, is a continuing offense. That is, kasi kung patawarin mo, you will do the same. You will do the same kasi madali lang naman yung patatawarin lang naman ako doon. Okay na yan. Yes, yes. Kasi nga habit mo na, that is already habit kapag naulit-ulit. Yan ang pinoproblema talaga namin. Pero nilagay na nga sa batas yan na hindi pwedeng i-dismiss. Especially kung ang ano sa'yo ay 10,000. Hindi pwedeng pag-usapan. Pero tama po ang sinasabi nyo na babayaran ko. Ang tanong, kailan mo naman babayaran? Kailan mo naman isusuli? Doon po dumadami ang kaso. Dahil yun ang tatanungin sa huli. Wala naman nangako naman, wala naman isinusuli. Dadami ang kaso. Yung ino-opinion ko lang po dyan sa utang-utang na yan. Yeah, kung meron kayong pera, bahala na kayo. Diskreto nyo kung pautangin nyo o hindi. Basta kapag may nag-utang sa inyo, sabihin nyo, pasensya na po, meron pa hindi kaya sa budget. No? Bali po dalawa na po ang kasalanan niyan. Ibig sabihin, kaya sinasabi nilang ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Because yun na nangyayari. Ang nagkukuha ng personal ng other na gamit ay of course, sasabihin mo, hindi ako, hindi ganyan ang pagkakagawa ko. So, ang sinungaling ay kasambal ng magnanakaw. So, dalawa na ang offense niya ngayon. Hindi pa siya matatakot yan sa Lord. Isang gawa niya lang pero dalawang offense na siya. Yeah.
Tama po yan. Kaya, may mga nakita tayong mga taong ganyan, huwag natin silang tularan. No? Huwag natin silang tularan. O magkautang man tayo. No? Ako nagkautang din ako eh. Sino ba may utang ko sa kapatid ko? No? Pero dapat bayaran yung utang. Dahan-dahan, maski dahan-dahan babayaran. Again, huwag nating walain ang ating tiwala sa iba. Yung tiwala, huwag wawalain yan. No. Once na mawala ang tiwala, ay hirap na po yan. No. No. Kayo naman, nagpapautang, halimbawa, sis, Brad, pwede mo pautangin na 1,000. Alam mo naman na mahirap bayaran. Pasensya na po. Meron ako dito 20 euro, 50 euro. Ibigay ko na lang sa'yo. Huwag mo na pautangin kasi hindi ka na, alam mo naman hindi mo bayaran yan eh. Kaya, sis, pasensya na. Meron ako 50 euro dito sa'yo na. Yun lang ang makakaya mo eh. 1,000 ang sweldo ko. Paano yung sweldo ko? May binabayaran kang insurance, bolo ng makina, pagkain mo, kuryente. Pagkasya mo yun sa 1,000. No? Lahat naman tayo dumadaan sa ganyan. Hindi man tayo anak ng mga kontraktor. Unless na you're anak ni kontraktor o anak ka ni Inday Sara o ni Marcos o ni Duterte o ni Pacquiao. Sino pa? Si Villar. O si Diskaya. Yan, mga kontraktor. Kung anak ka ng kontraktor, walang problema yan. Eh, hindi tayo anak ng kontraktor. No? Mahirap lang tayo. Kaya, no. Meron pang gusto mag-share, katanungan. Padre, konti pa, mabilis lagi. Ako po yung na sa Facebook, ang ganda kaya. Ano po ang inyong masasabi po ha? Maganda po are. Sabi daw nung, yun po ay yung isang motivational speaker, sabi niya, may nagtanong daw na, Padre, sir, bakit ka po nangungumpisal pa? Ito, pagkakakumpisal na may makakasala uli. Yun po daw ang tanong. Ano po, Padre? Ang sagot daw nung bakit yung parang sagot na paano mo lang sagot? Sabi, bakit ikaw ay nakain? Alam mo, nung pagkatapos yung magugutom din. Yung sagot po, bakit napaliligaw? Alam mo namang ikaw magdudumi uli. Yun daw ang sagot, Pero ang tunay pong sagot ay ito. Yung covenant, yung tipan, yung kasunduan. Dahil nga naman, Padre, ang asaga ng akin po, dahil naniniwala na ang mga pari ay siyang instrumento kung saan kalagaan, ipatawad dito, ay napatawad na rin. Di ba, Padre, ang ganda nun? Padre, ano po masasabi mo, di ba, ang ganda? Alam naman ng Lord na magkakasala tayong posibleng hindi eh. Di ba, Padre, ang ganda? Hello po. Magdudumi rin pagkakaligaw. Tama po yun. Agree po ako doon. Ang bottom line dyan, yung tama yun. No? Since mahal ka ng Panginoon, ibalik natin sa Kanya yung pagmamahal. Kasi kung wala siya, wala rin ako dito. Bottom line, gratitude. Gratitude and gratitude. No? Mahalin natin ang sarili natin para magmahal sa kapwa. No? Bakit ako nagpapaligo? Ako, hindi ako makatulog pag hindi ako ngayong mainit. Hindi ako makatulog pag hindi ako naliligo sa gabi. Bakit ako naliligo sa gabi? Dahil mahal ko yung sarili ko. Kasi kung hindi ko mahal yung sarili ko, hindi ako maliligo, hindi ako makatulog. Kasi malagkit yung legs ko. Pag malagkit yung kamay, mamiya, hindi ako makatulog. Kanya-kanya yung iba nakatulog ng malagkit, no? Malagkit ang legs. Diba? Hindi yung legs ko malagkit. Malagkit, hindi ako makatulog talaga. Alam niyo yung malagkit? Yung mama mia, hindi ko talaga, bakit yun? Kasi mahal ko yung sarili ko. Mahal ko yung pagtulog. Pero kung wala kong pakialam sa sarili, pati sinasabi mo yan dahil wala ka namang pamilya, wala kang trabaho. Hindi naman sa ganun. Kundi, paano ka magmahal sa iba na hindi mo mahal ang sarili mo? No? Pero yun nga, hindi naman kayo madre, hindi naman kayo pare, no? Iba naman ang buhay natin, di ba? Kanya-kanya tayong buhay. Ang Panginoon tinawag kayo sa family life, kami tinawag kami pag maging ministro niya. Dapat kami, mga pare,
maging malapit sa Kanya. Dapat nung umpisal, bakit sinasabi ko sa inyo to? Dahil nga, kami, nung bata pa, tinawag na kami. St. Agustin, no? Kapistahan ng kanyang nanay ngayon, Santa Monica. Anong sabi na San Agustin? Signore, tardi ti o amato. No? So, late na raw niyang minahal ang Panginoon. Ako pwede kong sabihin, Lord, presto ti o amato. No? Bata pa ako, 5 years old, gusto ko na magpare. Pero hindi naman yan sa bata at saka sa matanda. Ang importante dyan, pinapagkita sa atin dito, ang importante dyan, mahalin ang Panginoon. Ngayon. Hindi bukas, hindi yung past. Ngayon. Ang importante ngayon, maghanda. Maghanda, maghanda ngayon. May gusto pa mag-share? Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Amen, Padre. Ano naman? May awit pong ganyan, hindi ko lang masyado sa ulo ang buong lyrics. Now and forever, together, in a day with you. Now and forever, remember the words that I wrote. Is always with Padre, ang you. gwapo mo lalo sa video. Padre. Gutom lang Padre. yan, gutom. Gutom. Hindi, dahil maganda po ang background. Padre, tutuloy mo ng kaunti. Kayamanan tayo, sa'yo kaya'y magbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kahit tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Yan po, Padre, ha? Hindi ka na magbago. Amen, amen. May gusto pang mag-share? May gustong kumanta? Darlene, ining awit ikaw. Father, naalala ko lang po yung pari namin dati. Nag-homily din po siya. Ang sabi niya po sa amin, sa patay po yun. Naging homily po siya sa patay. Eh yung paghahanda daw po ng bawat isa. Dahil hindi po daw natin alam nga yung biglang papasok yung magnanakaw sa buhay natin. Kailangan daw po, bago daw po matulog, ayun nga daw po, maligo, mag-isip sa sarili, dahil hindi po daw natin alam kung magigising pa tayo. Kaya bigay daw po natin yung the best natin na kaayuan para po kukuhanin daw tayo ng Diyos, eh malinis po tayo, lalo na yung pag-surrender natin, bago daw tayo po. Ipagpatay ka na, paano na yun? Hindi mo na alam, hindi mo naman kilala eh. May isang pari nga sabi, Father, pag ako natutulog, nakaubad ako eh. No? Eh paano kung mamatay ka? Pag pumasok niya sa kwarto mo, wala, patay ka na eh. Tama na, may kuha naman siya, may punto naman. Patay ka naman eh. Hindi naman nila alam. No? Hindi mo naman alam. Kasi patay ka na. No? Bahala na sila magbihis sa'yo. Ano, meron pang mga katanungan, may sharing. Hindi po mga kapatid. Meron pa po ba? Kung wala na po, magpapa-final blessing na tayo sa Father. Final blessing na? Wala na po ba nga habol? Padre, dati inaabot kayo ng alas 11. Kakaunti na yata ngayon ang napulong sa inyo. Padre, nakakuha po, nagpili-mili hanggang sa kaya, Padre. Basta malagay makita ka namin. Hindi, kasi Ka po. wala ko ngayon. Hindi, yung pagpasok ko alas 9 na-late na ako 5 minutes. Anong oras na ako? Alas 10 na. Alas 10 na. Tama. Okay po mga kapatid, wala na po.
Sister Elsie, ikaw po ang magko-closing. Closing. Brother Grover, ikaw po ano? Brother Grover. Yes po, yes po. Sige. Sige. Okay po, Father. Ano, closing na? Opo, Father. Sige. Pasalamatan uli natin ang ating Panginoon sa mga biyayang binigay sa atin, no? Na dapat lagi tayong maghanda, no? Ang maghanda, gumawa ng tama ngayon, maging honest tayo sa ating sarili, no? Sa Panginoon, sa kapwa, no? Magiging madali lang to kung hihingin natin ang grasya sa Kanya. For this, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Hingin natin ang proteksyon ng ating ina, mahal na ina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Lord. Father Bonnie, maraming salamat po. God bless po. Salamat po sa dasal niyo. Salamat po sa mga dasal niyo, sa mga kaparian, kay Pope Leo na nasa biyahe ngayon. Okay, thank you po. Salamat po ng Maraming. Okay po, mga kapatid. Kapatid. Sister Ting, for our reflective song.